24. Mga kapuso, delikado na nga po sa ating mga lansangan, meron pang ilang mga sadyang mapanghas at parang sinusubok baga ang mga batas trapiko. Ang resulta tuloy, disgrasya. Disgrasya na huling-huli pa ng kamera. Si JP Soriano, naka-alerto, 24, eksklusibo. Kita sa videong ito ang bangga ng isang kotseng galing sa Makati Avenue at ang kotse galing Ayala Avenue. Sa isa pang kuha ng CCTV mula naman sa PNP, sundan kung paano nagbeating the red light ang kotseng ito na galing sa Makati Avenue sa pulang kotse. Pero imbis daw na tumigil, tinakasan pa raw ng driver ang nabangga. Buti na lang at nakaligtas ang biktima. Malas nga lang, pagka-break ko, inaasahan ko makikita kami sa gitna, pero hindi siya nag-break. Hinataw pa niya lalo, parang umiiwas lang ng konti. And then siguro alam niyang beating the red light siya. Ayon sa Makati Traffic Police, kasama ang Ayala at Makati Avenues sa mga lugar sa lungsod kung saan madalas ang banggaan. Madalas daw kasi hindi na sinusunod ng ibang motorista ang traffic light kapag madaling araw. Para dun sa mga motorista, sana observe lang natin yung traffic light tsaka yung batas trapiko para maiwasan yung aksidente at karagdagang ingat sa pagmamaneho sa kalsada. Ilan pang aksidente ang nakuna ng CCTV ng Makati, gaya ng pagbangga ng SUV na ito sa isang kotse sa may Ayala Buendia na nagdulot ng pagbagal ng trapiko. Ang pagbundol ng kotseng ito sa taxi na dumaan sa harapan niya sa Ayala rin. At ang pagtumbok ng isang motorsiklo sa isang sasakyan sa may Ayala Corner HB de la Costa. Malaking tulong daw ang CCTV cameras di lamang sa vehicular accident kundi maging sa laban kontra terorismo. Lalo pat ang Makati itinuturing na sentro ng pagnenegosyo ng bansa. Sa kuhang ito ilang buwan na nakalipas, makikita ang agarang pagresponde ng bomb squad ng Makati sa isang kahina-hinalang bag na iniwan sa Ayala Business District. Ang laman, damit lang. JP Soriano, naka-alerto, 24. Ang daming pwedeng gawin pag nanalo ka ng milyong-milyong pisong jackpot sa loto, hindi po ba? Pero yung isa nating kababayan, 82 million pesos ang kanyang napanalunan noong 2004, pero ang multimilyonaryo noon, kinakapos na raw minsan ngayon. Kung bakit, alamin natin sa pagtutok na ito ni Claire Delphine. Nag-iisa ang Lotto outlet na ito sa Apari, Cagayan, kaya talagang pinipilahan. Ganito rin sa Lotto outlet sa Kidapawan. Ang makaahon sa hirap ang kadalasang dahilan ng mga nagbabakasakali sa Lotto. Ito rin daw ang dasal ni Christian Tonggol nang tumaya sa Lotto noong 2004. Naglalako ng kung ano-ano si Christian noon. Nang manalo ng 82 million pesos sa Lotto, nagbago raw ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Nakabili ng 6 na malalaking bahay, 3 magagarang sasakyan. Nagkaroon ng iba't ibang negosyo. Ang mga kapatid at magulang, niregaluhan daw nila ng ari-arian. Nagpatayo pa ng simbahan at basketball court sa barangay. At lahat ng taong lumapit, inabutan daw nila ng pera. Bigay ng bigay, lalo na hindi mo man pinaghirapan yung ganong kalaking pera. Pero tila mapagbiro raw ang tadhana. Matapos makajackpot sa Lotto na aksidente si Christian, magkasunod na ospital ng matagal bago pumanaw ang ama at kapatid ni Gretchen at tatay ni Christian. Parang nilipad daw ng hangin ang kanilang yaman. Buti na lang daw at naisalba pa nila ang natirang ari-ariang ito. Ang bahay sa Pampanga, motorsiklo ni Christian at fish pond. Ngayon may pagkakataon pang nagkukulang daw ang kita nila. Pag marami kang pera doon mo makikita na maraming lumalapit sa'yo, maraming nakikipagkaibigan. Pero ngayon, at least, pag may lumalapit man, alam mo nang totoo yun. Mula sa kawalan, naging instant millionaire. 4 na taong naranasan na mag-asawang Tunggol ang magkaroon ng limpak-limpak na pera. Masarap daw ang maging mayaman. Pero base sa kanilang karanasan, hindi raw ang pera, kundi ang katahimikan sa puso't isipan ang siyang tunay na magpapaligaya sa tao. Mula rito sa Pampanga, Claire Delphine, nakatutok 24 oras. Itinodo na ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang kanyang huling ensayo sa Los Angeles. Nag-jogging 10 milya at nag-sparring pa si Pacman. Mula sa Dallas, sa Texas, nakatutok si Chino Trinidad. 5 araw bago ang kanyang pagtatangka na kunin ang WBC Super Welterweight crown,
Hinapit na naman ni Pacquiao ang sarili paakyat ng Hollywood sign dito sa Los Angeles. Wala man ang maraming tagamasid. Kitang-kita ang focus ng 7 Division World Champion habang tinatahak ang madulas na 10-mile run. Sa case ni Manny Pacquiao, yun sasabi natin na self-discipline. May tao or wala, may coach na magsabi. Wala, talagang sarili niya mismo na ginagawa yung tungkulin na isang boksingero. Para sa akin, hindi nasusukat sa numero ng mga nakuha mong belt, kundi para sa akin is yung naibigay mong kaligayahan at karangalan sa ating bansa ay napaka-importante. At bilang patunay ng global appeal ng pambansang kamao, isang grupo ng mga Mexicano ang nagpakita ng kanilang pagtangkilik sa kagalingan ni Pacquiao. Viva Pacquiao! Muy buen corazón! Que viva la Pilipinas! 3 oras matapos ang kanyang takbo sa umaga, formal lang isinara ng WBO welterweight champion ang kanyang LA training camp sa pamamagitan ng 4 rounds ng sparring. Sa partikular na sparring na ito, nagpapasuntok si Pacquiao sa kanyang sparring partner na si David Rodela para raw masukat niya kung papaano ang pakiramdam sakaling tamaan siya ng mga kamao ni Margarito sa Sabado. Panauhin sa wildcard gym ang dating world heavyweight champion na si James Toney. Ganap ng alas 4:30 ng hapon oras ng LA, lumipad ang chartered plane na ngayon ay kilala bilang Air Pacquiao. Habang nasa Himpapawid, para sa halos 3 oras na biyahe patungo ng Dallas, Texas, naglibot-libot si Pacquiao upang kumustahin at libangin ang mga pinalad na masama sa kanyang inupahang eroplano mula sa Dallas, Texas. Chino Trinidad Actuto, 24 oras. Chika Minute! Matapos makipag-break sa kapwa Survivor 2 castaway na si Marvin Kiefer, Jeff Gaitan nakikipag-date na nga ba sa kapuso baladir na si Mark Bautista? Makichika tayo kay Lars Santiago. Kahit nakipaghiwalay na si Jeff Gaitan sa boyfriend at kapwa Survivor 2 castaway na si Marvin Kiefer, tila malabo pa rin maging malungkot ang dalaga. Maugong ang balitang namumuo ngayon ng magandang pagtitingin na ni Jeff at ng kapuso baladir na si Mark Bautista. Gayunman, iginigiit ni Jeff na magkaibigan lang sila ni Mark. Nag-get to know pa lang po kami. Nasa stage pa lang po kami na talagang kinikilala namin yung isa't isa. Pero as of dating and going dun sa more than friends, wala pa po. Nakikita kaming magkasama pero hanggang magkaibigan pa lang naman kami ngayon. So wala pa namang namumuong talagang emotion. Paano nga ba nagsimulang maging close na Jeff at Mark? Magkasama po kami sa workshop ng Viva and yun, na nag-open up ako sa kanya na I wanted to go to church pero ang hirap kasi wala akong kasama. Sa CCF ako before, tapos yun, ni-invite niya na ako mag-VCF. Kasama kami with his friends. Aminado kapwa sina Mark at Jeff na palagay na ang loob nila sa isa't isa. Pati nga ang pagkupost ni Jeff ng sexy sa men's magazine ay napag-usapan daw nila bago ito ginawa ni Jeff. Napag-usapan din yun at a certain point. Napag-usapan namin, okay, na parang ito na gagawin nga niya yung ganung project. And sabi ko naman, ikaw kung may peace sa puso mo na gawin yon, so go. And ginawa nga niya. So ayoko rin wala naman ako sa posisyon para pigilan siya. Mauwi na kaya sa ligawan ng lahat? Ligo lang naman so I'm open for it. Mabait naman po si Mark, so hindi naman problem kung kikilalanin ko pa siya. Actually, interesting naman siyang tao at isa siya sa mga gentleman na nakilala ko. Si Mark naman, dinaan sa kanta ang gustong sabihin kay Jeff. I will be here when you feel like being quiet. When you need to speak your mind, I will listen. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. That's it for Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Well, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 46 na araw na lamang. Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.